kunyari, blocking, even yung lines. So, tapos ang sound piece yun, like 20 kami sa cast. So, may mga shots na one take lang dapat. Yung tawag nila, yung gumaganon, isa lang. So, nahihit lahat ng blocking, lahat. Pati yung mga cameraman after, wow, palakpakan sila kasi ang saya nila. So, doon ako na-excite more kasi yung iba rin yung sa theater kasi live setting. So, kapag ka magkamali ka, I mean, Kebs na parang go lang, kailangan mong gawa ng paraan. Pero sa film or sa TV, iba rin yung discipline na kailangan mo kasi pwede kang mag-experiment with different attacks sa script. Like, kunyari, ginawa mo ganito, tapos yung director parang pwede mo try ganito naman. So maganda rin. Kasi sa theater hindi, sa rehearsal process mo lang magagawa yun. Tapos kapag nag-open na yung show, you just have to do it. So yun, mga ganon. Very similar siguro, pero in a way, magkaiba din. So exciting siya sa ganung aspeto. During your meeting with Boss Vic, napag-usapan niyo na ba kung anong type ng yung movies or TVs? Yes, actually, gagawin? opo. Yung sinabi niya, hindi ko alam kung paano kasi, gusto niya ako, like nabanggit niya si Carlo Aquino and JC Santos. Pero nabanggit niya nga na si JC yata. I don't think JC is under Viva. Tama ba? I'm not sure. Yun yung naalala ko lang. Don't quote me on that. Pero marami. Kumbaga, yung nasabi ni Boss Vic na term is parang madalas naming hiramin. So parang ang nabanggit ni Boss Vic sa akin, parang kailangan nila ng someone like me sa age range ni Carlo Aquino. So, and JC also coming from theater. So parang gusto niya akong i-push for that kasi parang feeling niya kulang siya yung artist pool nila ng ganong klase. Like dramatic actors na nasa age range namin nila Carlo and JC. So, yun, sabi ko, wow, so kung mabibigyan ng ganung opportunity, why not? So, thank you very much. So ano ang feeling na yun nga, parang i-compare ka doon kay... Sobra, Carlo. yung hindi nga makapaniwala kasi yung meeting na yun in the first place, hindi ko na-expect. So, tapos parang he's saying all these things na yung mga gantong plano niya. So, na-excite ako na ganon din. Si Carlo Aquino, I met him only once. Nung MMFF, nung mga parade, ganyan. And he was so nice. And tapos sabi ko sa kanya, ever since bata pa, pinapanood ko siya mga ganyan. So, to be compared to someone like that is, syempre, nakakataba ng puso. Kasi nagulat nga ako na may idea si Boss Vic din kung ano na yung mga ginawa ko, ganun. So, and na para sabihin niya na gusto niya i-push for that, ibig sabihin, yung credentials ko na nabasa niya ay tingin niya enough siguro for me to do those kinds of projects. So, yeah. And lastly, ready ka na ba matag as one of the sought after leading man? Nako, kung magkakaganon, di thank you, mapalad. Pero sa totoo lang, at this stage in my career, di ko na iniisip yun. I mean, I've been in the industry for so long. Ang sa akin, gusto ko lang magtrabaho and to improve and improve. Parang, kasi kunyari, mga events na ginawa ko, concerts, shows, bawat isa niyan, kumbaga yung standard and level, pangat ng pangat, na hindi ko na-expect. Kunyari, biglang nakatrabaho ko ng mga ganitong tao. Nagulat ako, next project, kasama ko si ganito, si ganyan, hindi ako makapaniwala. Like nung Jet Rocks, the musical, ginawa ko, tatay ko si Jet Pangan. Pagtatawanan niya ako dito, sabi ko, Sir Jet, elementary pa lang ako. Tapos, pinagalito, parang biniro niya agad, elementary, tumigil ka. Pero yung mga ganon, yung mula bata kayo nahangaan mo, watching them, tapos biglang katrabaho mo na, kakawentuhan mo na, nagkakape kayo. So, yung mga ganong opportunity. So, kumbaga, siguro, hindi na rin ako, masyashock kung makakatrabaho with people na well-established. Kasi well-adjusted na rin ako with that. And I think it's a good thing. Kasi, kumbaga, iba rin yung ina-admire mo yung person, pero when it comes to work, you have to work. Kailangan hindi ka mag-googly eyes in front of the camera. So, magandang training for me yung ganon na sa theater na nakatrabaho ko na yung kung sino-sino din ang malalaking artista na ina-admire mo since bata ka kasi naging well-adjusted ako. I think so. Yeah. Thank you. Thank you, Nurse. Thank you. And that's so fantastic for you, David, no? Kasi that's the dream of every actor is to successfully cross over, right? From film to stage. Yes, stage. Yeah. So it'll be a great challenge for you. Thank Congratulations. Thank you. Okay, moving on to Bandera. We have Irvin Santiago. Hello, Irvin. Ayan, hello, David. Sabi mo sabi ni Boss B, parang
parang ipapattern ka kay Carlo. Mhm. Pero ikaw, anong gusto mong maging path mo as an actor? Honestly, gusto ko rin po yun. Gusto ko mag-start with that. Kasi that's been my forte for the longest time in theater, romantic leads. So, ang dami ko na pong ginawang roles na talagang iyakan habang kumakanta, bababay or namatay. Alam mo, ganon. So, it's been my forte for the longest time. So, I think magiging super comfortable ako doing that. Kahit na malaking transition doing it in front of the camera, at least yung craft na yon nadadalin ko, sanay ako doon. So it's going to be easy for me to adjust. Maybe it would take like ilang takes lang, alam ko, ganito pala. So, pero habang siguro habang tumatanda at tumatagal, gusto ko maging parang character actor na talagang reliable and will parang mga John Arcilla. Mga ganyan, mga ganong klase. Kontrabida. Yes, kasi honestly, sa tagal ko na nga ginagawa romantic leads, in time gusto ko rin matutulong gumawa ng villain roles. So yun, yung magiging gusto kong career pa. Yes, kasi David sa stage, parang lahat ng mga actors yan, walang inhibitions, walang hiya-hiya. Pero pag sinabi sa'yo ni Boss Vic na, David, pwede ka bang mag-VNX? Or Nako, something? talaga ba? Hindi pa ba ako ba yun? doon? Hindi, honestly, ako, hindi ko kaya. Hindi, I don't think I'm that kind of actor. It's more talaga sa, sa drama and sa romance or maybe even comedy. I've done comedy roles also. So, pero hindi ko talaga kaya. I don't think it's going to be my thing. Yeah. Kahit na sabihin mong challenging and award siguro yung mga kunyari art films. Yan. Kasi kunyari like isang Himalay, isang art film. Pag mga ganong klase siguro, pag-usapan natin yan. Pero depende rin sa eksena. Hindi ko po masabi. Or binibigla mo ako, yung mga ganun. Pero, sorry naman. pero okay lang. Hindi. I mean, sa ngayon, hindi ko masabi. Kasi hindi yun yung nasa isip ko eh. Pero in time siguro, di ba? Kapag depends on the script or the role sa art films. Pero kung talagang siguro bold movies, I don't think I can do that. Pero it would depend. Okay, so sa mga female celebrities natin, David, sino yung mga gusto mong makapareha kung sakaling gagawa ka na ng projects for Viva? Yeah. Top of mind, Nadine Lustre. Nadine. Yeah, I think it's just going to be good for me. Kasi si Nadine, parang medyo matagal na yata na wala siyang parang romantic. Yes. Tama ba? Wala. Yung huli niyang ginawa, Uninvited and yung recent with Yung mga Vice, darker no? Yes, comedy and tapos dark. So, I mean, it's feeling ko lang kasi din sa look, when it comes to look, parang feeling ko parang yung magiging collaboration namin is okay. I mean, kasi medyo parang yung medyo mas Filipino features ako and siya. I think, I mean, ano lang to naisip ko lang. Yun. Tapos, siguro also, kung tingin ko kung mag-a-agree man ko sino, baka pwedeng siya kasi ngayon matagal na rin siyang hindi gumagawa ng ganong klaseng role or pelikula or TV show. Mga rom-com. Mga ganyan, I think, or romance, or Bella Padilla, Christine Reyes, ganyan. So, yung mga napanood ko na well-established sa dramatic roles, yun yung mga naisip ko. Ann Curtis, yung mga ganyan. Yeah. Siyempre, di ba? Ganon, yeah. Kasi syempre, ang ganda rin kapag yung kapareha mo yung talagang sobrang sanay din sa ganon. Kasi based sa movies na napanood ko na talagang ganon, bigay talaga. When it comes to drama, talagang you have to give and take. It's like that. So, sa mga male leads naman, David? Male leads, gusto ko magtrabaho yung sa mga tipong kapag older generation sa akin, gusto ko yung mga ganon. Sa mga kaedad ko, Carl Aquino. Yeah, gusto ko. Yeah. Kasi sobrang siya impressive, sobrang galing niya. Yung range niya as an actor. Sipin mo, lahat tayo mula nung bata siya, nakapanood na natin siya as a child actor. Tapos, yung trajectory ng career niya sobrang impressive eh. Diba? Tapos naging matinee idol siya for the longest time. Tapos ngayon sa stage ng career niya, ngayon sobrang well-established character actor na siya. Na lahat ng roles ginagawa na niya. At na-witness ko din yun yung sa mga ginagawa niyang films for Metro Manila Film Festival, TV shows na ginagawa niya. Yung recent na ginawa niya with Joshua and Ann Curtis. Galing niya doon, sobra. Great. Yes, title na. It's okay to not Yeah, be it's okay. okay to not be okay. Galing yung ginagawa niya doon. Yan, so, ayun po. Thank you, David. Thank you, Erwin.
Alright, malay mo naman, just manifest it to the world, Yes, manifest it Miss to Ma. everybody. Andito na eh. Yeah, to everybody Yeah, here on thank you. Viva Artist Agency kasi pag gusto ng tao, binibigay ni Boss Vic. Alright, next, moving on to Lionheart TV. Pakinggan natin, Richard Paglikawan. Hello, Richard. Hello, congratulations Thank you. sa contract. Curious lang ako, sa ngayon ba, ano yung mga pwede mong mati sa amin ng mga projects mo na gagawin sa Viva? Siyempre, kakastart pa lang ng taon, so marami pa yan. Yeah. Well, honestly, ngayon, nasa process pa lang kami with Boss Vic na pinag-uusapan. Kasi sa totoo lang, dami ko pa schedule na tatapusin sa theater ngayon until April. So ngayon, nasa process ako ng rehearsals for Mabining Mandirigma. It's a musical I'm doing with Tanghalang Pilipino and CCP. So ginawa ko tong role na to 2016. Ngayon 2026 after 10 years. So it's going to be a milestone for me and the show is very special to me. Kaya gagawin ko siya. So hanggang April pa to eh. Tapos I have some events lined up also. So siguro pag-uusapan pa namin yung upcoming shows na gagawin within March. Kapag nag-open, yung show ko kasi mag-open March 6. So mag-open up yung weekdays ko for doon kami magkakaroon ng mga talks about the upcoming shows na gagawin. So yun. Nandun pala kami sa proseso na yun. Dahil nga sa schedule ko sa ngayon, di pa ma-accommodate. Ayun. Pero di ba galing ka sa, nag-by band ka before? Yes, nung college. Oo. Kasi talaga bago ako mag-start kumanta, instrumentalist ako eh. So, kasi yung nanay ko, yung mom ko, kilala niya. So, nag-start ako, buong buhay ko, naririnig ko siyang kumanta. So, it's, marami nagtatanong sa akin yun, how does it feel being the son of someone like Dulce? Like, sinasabi ko, it's always ang lagi kong sagot, it's both a blessing and a curse. Honestly kasi mula nung bata ako, I remember siguro 6 years old. Kasama niya sa concerts niya, sa shows niya. Tapos, syempre, kung makita, you're the son of Dulce, so do you sing like your mom? It's always like that. May ganon, and feeling ko sa lahat ng mga anak ng mga ganon icons, may ganong fear and stigma eh, na parang, my God, ang hirap naman ng Dulce is Dulce. Parang narinig nyo naman kumanta yung nanay ko, di ba? So, as a growing child na may ganong, so do you sing like your mom? Hindi eh, syempre aatras ka eh. Matatakot kayo, may ganon eh. Tapos ako kasi yung boses ko, I'm a classically trained tenor ako eh. So mula nung bata ako, yung boses ko malaki. So hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin sa pagkanta. Yun yung truth doon. So nung in my teen years, hindi ako kumakanta at all. Kaya nag-focus ako sa pagtugtog ng gitara, ng drums at ng piano. So gitarista ako ng rock band nung college. Long hair ako dati, hanggang likod yung buhok ko. So doon ako nag-focus sa electric guitar. Gusto ko maging rockstar. That was my dream. Pero yun, 2009, when I did Sweeney Todd, mapupunta din pala ako sa mundo ng pagkanta at ng pag-arte. Kaya ako sinasabi na it was never my dream. Kasi nilayuan ko siya, talagang nilayuan ko siya, ayoko siyang gawin. Pero, kumbaga, ito yung sinasabi siguro na blessing na rin ni Lord siguro and ng universe na siguro it's my destiny. Na siguro, laging paniniwala ng nanay ko. Nung naalala ko, nanood siya dati ng gig ko noon. Walang, yung college, bar na mausok, na puro beer, ganyan. Sabi niya, grabe anak, ang galing-galing mo talagang tumugtog. Pero hihirit yun. Pero alam mo, yung gift mo talaga is with singing. Always, always. Though she never insisted, sa aming lahat mga anak niya, never niya in-insist yun, yung kumanta. Talagang kusa yun nangyari. Pero kumbaga, yung heart niya, as a mom, mothers know best, di ba sabi? Alam niya, mula bata ako, yung gift ko is with singing. And yeah, so, gano'n. And isa ba sa nang pag-usapan nyo for dito sa pag-sign sa Viva is because of they have Viva Records? Kasi inisip ko, magkaka-album siya. Sorry, ano kayo? Isa ba sa napag-usapan nyo yung magkaroon ka ng sarili mong music? Honestly, hindi. Kasi, nung nag-start ako sa theater, hindi ko na inisip yung recording. I've done some recordings. Meron akong nakantang theme song. I don't know if you know the movie Man and Wife. Gabby Concepcion and Jody Santa Maria. Ako po yung kumanta ng theme song na. So that was 2019. So, pero albums I've never done. Meron lang ako, more ako sa live sa events and concerts. Pero yung recording yun lang, yatang nagawa ko recording for theme song ng movie. So, directed by Loris Guillen yun, noong time in 2019. Ako yung kumanta ng theme song na. So,
albums, I'd love to do one, pero sa ngayon, yun nga, sinasabi ni Boss Vic na gusto niya i-push for TV and film, pero sinabi rin niya na he also wants me to do recordings on the side. So I'm also happy with that. So, ayun. So kumbaga, siguro gusto niya i-push ako sa lahat kasi nga ginagawa ko din naman talaga lahat. Ayun. Thank you. and Thank you, congrats. thank you, thank you. Great, thank you so much. And picking up on what you said kanina, I believe that is also a question on everybody's mind is, do you sing like your mom? Maybe you can give us a little, hindi po ba? Pwede naman. Siguro bibigay ako ng, ano ba? Pwede ako kumanta ng isang rock. Mata. Sige, I'll try. So, You guys get ready. okay. Hindi na lang ako gumagmaya. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. So, well, kinata ko yung pangalan kasi, do you sing like your mom? Eh, yung boses siya kasi nandun eh. So, ginanong ko na agad. So yun, I sing maraming genres. I sing rock, I sing classical. I can also sing mga Mana tu sole cupeloine. So, yun, mga ganyan. So, I started... Ako ang nagwagi. Ako ang nagwagi. This is the first time I've done that. Para sa'yo. So, yan. So, I sing basically everything or anything. So, yun nga, nung nag-start ako, hindi ko alam paano ko gagamitin yung boses ko. Kasi, nung nag-start yung ako kumanta, nung sa UST noon, Conservatory of Music ako eh. So, gumawa ng Broadway productions doon, nakinuha nila ang bida. So, I played doon yung Chris from Miss Saigon, ganyan, halo-halo. Doon ko unang naramdaman yung palakpak ng tao. So, after nun, sinanding ovation ako ng students and the teachers. Tapos sabi ko, wow, ang sarap sa feeling na na-appreciate. Tapos sabi nila after, grabe, David, yung tunog ng boses mo, ibang klase. It sounds international for Broadway. Hindi ko naiintindihan yun nung time na yun. Kasi hindi ako mulat. Yung time na yun, nag-gitarista pa ako sa banda. So sabi ko, so yun pala. So when I researched, ganun pala yung mga Phantom of the Opera. So ganun klase. So sabi nila parang pwede kang mag-international. So doon ako nag-start magkaroon ng confidence to sing. So in my 20s already, when I was in college, parang okay, try ko to. Tapos nag-start, I remember yung first big event ko was with ASEAN when I did 2015 and 2017. Kasama ako doon sa ASEAN na kumanta si Jet Madela, Lani Misalucha, and me. And Jonah for President Trump, that time President Duterte, the President of, the Prime Minister of Jakarta, of Indonesia, basta lahat. So that time sabi ko, wow, talagang umabot na ako sa ganito Parang dati ayokong kumanta, takot akong kumanta, pero dahil pala sa ganitong klaseng boses, makakantahan ko mga ganitong klaseng tao. So that's when I started having the confidence to sing na talagang panindigan, okay, ito yung binigay sa aking boses, papanindigan ko. Kasi dati, nung early 2000s, kumbaga kung hindi ka kumakanta ng pop, parang, alam mo yun, as a teenager that time, parang ayoko kasi nahiya ako, nandiyan yung mga JR, Chris Lawrence, mga R&B singers na sobrang gagaling. I don't sing R&B, I can't sing like that. So, takot akong kumanta. Yun. So, nung nagkaroon ako ng confidence na ganito pala, doon ako nag-start establishing myself in this field. So, yeah. Brilliant. Thank you so much. And Thank now you. you're here with Viva. Honestly. Thank you. Okay, now last but not least, from Random Republica, we have Kate Adahar. Hello, Hi Kate. David, congratulations. Thank you. Ano yung pinakamahalagang discipline from theater na natutunan, madadala mo ngayon na nag-mainstream? Siguro, hindi ko alam. Naririnig ko kasi time. Well, hindi ko naman makailab. Siyempre, minsan nalilate din ako. I mean, hindi excuse yung traffic and everything. Pero minsan talaga, time management mahirap gawin sa Manila. Pero yun, time and also yung more focus, I think. Kasi nung ginawa ko yung Himala din, well, hindi, binigay sa amin yung script beforehand. Pero naririnig ko sa process ng TV daw dito. Naririnig ko. Kasi binibigay script minsan on the day. Or
the day before or hours before. Sabi ko, seryoso ba yun? Kasi ako, nasanay ako with theater, bibigay sa script 2 months before. So sasampa ako doon, alam ko na yun. I mean, hindi ko sobrang memorize, pero I have an idea how the show works or kung paano. Nandun na. Kumbaga, sasampa ka sa rehearsals, yun na yun. Alam mo na. Pero sa TV daw, parang hours before, so basahin mo pa lang, gano'n. So yung mga gano'ng process. Pero, yun nga, at least siguro yung mapapromise ko dun is yung madededicate ko more yung time ko studying the material. Kasi yun yung nakasanayan ko eh. And also, syempre, respect for everyone's space and everyone's processes. Ganyan. Kasi sa theater, yun, very particular yun. Kailangan respetuhin mo yung proseso ng bawat tao. Iba-iba tayo eh. We're all unique. So may iba na medyo mabagal mag-memorize. Pero pagka nandyan na, wow! Meron namang sobrang bilis din mag-memorize na natutunan ko sa manager ko, si Miss Carla Guevara Forteza, nung nakapareha ko yan sa musical before. She's been established ever since. Mga kilala yan na pagsampa, wala nang script. Nung time na yun, baguhan ako. Hawak ko pa yung script ko, so hindi ko mahawakan yung kamay nito kasi hawak ko yung script, so hiyang-hiya ako. So kinabukasan, minemorize ko na. Kasi nagba-blocking na sila, wala nang script. Yung mga ganon. So, ayun, yung ganong process. Speaking of process, how do you intend to transition? Kasi di ba parang pag sabi nila pag sa theater, mas malaki yung mga galaw. Are you going to take acting workshops? Yes, honest, ako kasi never pa ako nag-take ng, lahat sa akin is all instinct and kung ano man yung nararamdaman ko. Pero with this, sabi ko kasi sobra na akong blessed with many opportunities in life. Tapos ito bago na naman. I have to dedicate more time for it. So, sabi ko, ako, kinausap ko na rin yung mga kaibigan ko sa Tanghalang Pilipino, CCP. Gusto ko mag-take ng script analysis classes, ng acting workshop. So, I'm gonna start soon. So, after nung project ko with them, magte-take ako this summer ng script analysis classes and acting workshops. Para lang more, alam mo yun, kailangan ma-hone more. Or, you know. And for my last question, take din yung chance na kung may isang song na magka-capture ngayon ng emotion or this new phase in your career, ano yung song na yun? And ano, pwede ba kami makarinig? Alam mo ano? This is the moment. Okay. Yan, isa sa most favorite songs of Broadway songs of all time. That's from Jekyll and Hyde. This is the moment talaga. So, this is the moment, this is the day when I send all my doubts and demons on their way. Every endeavor I have made ever is coming into play, is here and now today. Diba? Parang, thank you. Yung perfectly nagka-capture nung, so I've just been so blessed. So, thank you. So, this is the moment. Thank you and congratulations. Thank you so much. Alright, and that ends our press conference. Maraming salamat. Palakpakan naman natin, of course, David Ezra. Welcome to Viva. But before we say goodbye and have a photo, mag-closing remarks ko muna. Do you have anything to say? Don't forget, we're also live. Say hi to our audience on the Viva Artists Agency Facebook page.